Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa aking TED Talk. Alam ko naman po na medyo mabigat at technical ang ating paksa ngayon, pero sisikapin kong gawing simple at relatable ito para sa lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko lamang itanong, sino po sa inyo ang naniniwala na ang global economy ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay? Oo, tama po kayo. Lahat tayo ay bahagi ng mas malawak na ekonomiya ng mundo. Pag-usapan po natin ang Millennium Development Goals o MDGs. Ito po ay mga layunin na sinet ng United Nations para mapabuti ang kalidad ng buhay sa buong mundo. Meron pong 8 MDGs na nais makamit ang iba't ibang bansa. Ang una po dito ay ang ma-eradicate ang extreme poverty and hunger. Layunin nito na mabawasan ang bilang ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan at gutom. Sa madaling salita, gusto natin na mabigyan ang lahat ng sapat na pagkain at kita para mabuhay ng maayos. Halimbawa, maraming programa ngayon tulad ng conditional cash transfers programs na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga pamilyang nangangailangan kapalit ng pag-enroll ng mga kanilang mga anak sa eskwela at regular na nagbibisita sa health centers. Ang pangalawa ay to achieve universal primary education. Ang layunin dito ay magbigay ng access sa lahat ng bata sa primary education. Ibig sabihin, gusto natin na lahat ng bata ay makapag-aral at magkaroon ng tamang edukasyon. Sa pamamagitan ng scholarship programs at libreng edukasyon, mas nagiging accessible ang pag-aaral ng maraming bata sa buong mundo. Next is to promote gender equality and empower women. Ito ay para masigurado na pantay-pantay ang oportunidad para sa lalaki at babae. Hindi lamang sa edukasyon, kundi na rin sa mga trabaho at karapatan sa lipunan. Ang mga programa para sa pag-angat ng kababaihan, tulad ng microfinancing para sa mga babaeng negosyante at malaking tulong sa pagkamit ng layunin ito. Ang pang-apat ay to reduce child mortality. Ang goal na ito ay para mabawasan ang bilang ng mga batang namamatay bago pa man sila mag-5 taon. Kasama dito ang pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga bata, ang pagpapabakuna at mas maayos na serbisyo ng healthcare centers ay ilan lamang sa mga hakbang para matugunan ito. Sumunod naman na goal ay to improve maternal health. Layunin nito na bawasan ang bilang ng mga ina na namamatay dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Kailangan nating tiyakin na may access ang mga ina sa tamang serbisyong pangkalusugan. Ang pagkakaroon ng trained midwives ay sapat na medical facilities ay napakalaga dito. Next is to combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases. Ang goal na ito ay labanan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng HIV, AIDS, malaria, at iba pang malulubhang sakit. Mahalaga ang mga preventive measures at access sa tamang medikasyon. Halimbawa, ang pamamahagi ng libreng insecticide-treated nets para maiwasan ang malaria at ang edukasyon tungkol sa safe sex practices para sa HIV at AIDS. Ang sumunod naman ay to ensure environmental sustainability. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Kasama na dito ang pagkakaroon ng malinis na tubig, sanitasyon at ang pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga ang paggamit ng renewable energy sources tulad ng solar at wind energy at ang tamang pamamahala ng waste materials. At ang huli naman ay to develop a global partnership for development. Ang goal na ito ay para sa mas matibay na pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa. Kailangan natin ng tulong mula sa mayayamang bansa para makamit ang sustainable development sa buong mundo. Halimbawa, ang pagbibigay ng financial aid at technical support
ng mga developed countries sa mga developing countries ay isang malaking hakbang. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga layuning ito, tignan naman natin kung paano natin ito maipapatupad. Dito papasok ang iba't ibang factors na nagpapadali sa economic globalization. Paano nga ba nagiging mas malapit ang mga bansa sa isa't isa? Alamin natin ang mga susi sa pag-unlad ng global economy. Ngayon, lumipat tayo sa mga factors na nagpapadali sa globalization. Ang una ay historical. Ang history ay o kasaysayan natin ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga bansa. Ang mga kolonya, halimbawa, ay nagresulta sa palitan ng kultura at produkto. Ang mga historical events tulad ng Age of Exploration at Industrial Revolution ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pag-unlad at pagkakaugnayan ng mga bansa. Pangalawa ay ang economy. Ang kalakalan o trade ay napaka-importante. Dahil sa ekonomiya, may import at export tayo ng mga produkto. Halimbawa ang Pilipinas na nag-e-export ng mga prutas at nag-i-import naman ng mga gadgets. Ang mga trade agreements tulad ng ASEAN Free Trade Area o AFTA ay nagpapadali ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Next is resources and markets. Ang availability ng resources tulad ng langis, ginto at iba pa. At ang pangangailangan ng market para dito ay nagiging dahilan ng global trade. Kaya napapadali ang papalitan ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa ang Middle East. Sila ay kilala sa kanilang langis habang ang Japan naman ay kilala sa advanced technology. Ang pang-apat naman ay ang generation issues. Ang mga kabataan ngayon ay mas tech-savvy at global-minded. Mas madali para sa kanila ang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Ang paggamit ng social media at online platforms ay nagbibigay oportunidad sa mga kabataan na makipag-collaborate at magbahagi ng kaalaman at ideya sa iba't ibang panig ng mundo. Sumunod naman ay ang politikal. Ang mga polisiya ng gobyerno ay malaki ang epekto. Kapag maganda ang relasyon ng dalawang bansa, mas madali ang trade at investment. Halimbawa ang bilateral agreement at membership sa international organizations tulad ng World Trade Organization o WTO ay nagpapadali sa pagkakaroon ng trade relations. Next is mechanical association. Ang infrastructure tulad ng mga daungan, airports at railways ay napaka-importante dahil dito mas mabilis ang pagbiyahe ng mga goods at services. Halimbawa ang modernong ports at high-speed railways sa Asia ay nagpapabilis ng movements ng mga produkto at tao. At ang huli naman ay ang advances. Ang teknolohiya tulad ng internet, AI at automation ay nagpapabilis ng global economy. Mas madali na ngayon ang makipag-transact at magnegosyo kahit nasa magkaibang parte ng mundo. Ang e-commerce platforms tulad ng Amazon at Alibaba ay nagpapadali sa global trade. Ngayon na tinalakay na natin ang mga factors na ito, tingnan natin kung paano lahat ng ito ay nagbubunga ng global economic integration. Ito po ay ang proseso kung saan ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa ay nagiging interconnected. Dahil dito, ang krisis sa isang bansa ay maaaring makaapekto sa buong mundo. Halimbawa nito ang financial crisis noong 2008 na nagmula sa US pero naramdaman ng buong mundo. Ang global economic integration ay nagtutulot ng maraming oportunidad para sa lahat, ngunit may kasama rin ito mga hamon. Mahalaga na magkaisa tayo upang matugunan ang mga hamong ito at makamit ang sustainable development.
At sa pagtatapos po ng ating katalakayan, nais ko pong ipaalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking komunidad. Ang global economy ay hindi lamang tungkol sa pera o produkto, kundi tungkol sa mga tao at ang kanilang paraan ng pamumuhay. Kaya mahalaga na magkaisa tayo para sa isang mas maunlad at mapantay-pantay na mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan kayo ngayon. Muli, ako po si Lawrence at magandang araw sa inyong lahat.